Hi everyone! Hi guys, it's me guys and welcome to my channel. Today I want to share something really close to my heart and this is the real experiences and honest thoughts, and we'll start with the five most important things as I learned as a working student. And after that, I'm gonna share about the life after graduation and what really happens to me after that, and how will those lessons help me to move forward. Yes. So hi, I'm back and we're now gonna start talking about the five things that I've learned. I know that there are a lot of things that we learn after that, and I know a lot of us applied it into that help us to move forward. And magbisaya na lang din ko ani day ha kay maglisod jud kog in English. Sago-sago ra may siya Tagalog English, and I hope everyone will understand this video, and um I'm just sharing my experiences and how I cope up with those and how it helped me to shape who I am now. And yes, I'm also thankful for that experiences. It helps me to shape better than I am before. And yes. So first is the time management. Before, as a working student, akong time management is consistently I wake up 3 a.m. in the morning to do the cooking, mag-init kag tubig, and then after ana is kung naay katong gi-laundry nimo ana nga night, ihalay nimo siya in the morning, and then after that napadjud kay kanang hogan nga baboy, mga manok kana day. Kaysa kung gi-working anday is naay kanang mga animals na need nimo i-feed before ka moadtog school. And after that, pag once mahuman ako of mga 6 a.m., kailangan maka-prepare na ko kay ang ihatag sa ako nga money is enough nga maka-reach ko sa school, which is 20 pesos. Nya, ang senior high school before is sa di wala pa nagtaas ang gasolina is only 10 pesos ang fare. And need ni mo na siya i-budget kay 20 pesos. So, back and forth ra na siya. So, 10 going to school and then 10 to go back home. Sorry to my words. Basta, inana siya day. Time management is your way of managing nga ma-cope up nimo tanan imong task as a working student. I know nga, ang uban nag-working student kay na sila isweldo. But sa kuha kay wala ko ka-experience na isweldoan ko kay kuan ka ng wala ko isweldo pero naay part na sila gabayad sa ako ang tuition. But kulang siya kay pero kanang naay part ba nga maulaw kag ingon, so wala ko'y choice, need na ko mag-ask sa akong family para na ko'y allowances nga magamit sa school. And yes, mo to siya nga time nga grabe no, ang time management gyud bay dira gyud ka maka-learn nga madala gyud nimo siya until now. Ako nadala mi gid nako akong pagka time management nga kana bitong inihap imo ang kuan, kailangan aning oras mahuman na ka, aning oras mahuman na ka, kaya aning oras makalakaw na ko, inana siya bitaw. Grabe no. So next is financial discipline. Dire jud ko maglisod kay unsaon ako pag kana bitong ang sa budgeting gyud dito pod pag working nako dito pod ko naka-try nga wala day
imong kwarta kay igo-igo ra gyud kana bitong example na kay 500 dili ka basta-basta makapalit dayon og kanang dili ka ingon nga na kay kwarta na need mo siya gastuon dayon dili kay naa kay ka na bitong kuan mindset nga ikip na lang nako ni oy sunod na ko magpalit ana bisan bitaw gusto nimo pero dili nimo ipag need nimo siya i-save kay as a student be no kay gabi bitaw ka kuan labi na kanang saver kay ka nga person nga save ko ni para ani ana bas what if na kay bayro nun na kay nabe uban nga working na nato dili obviously ingon mo hatag og enough nga money no so once ako pag nakoy kwarta sa una kay mangayo man ko sa akong papa ako ginang ginakip nya maghatag man sila sa complete ra katong gihatag sa kuha mura pa to akong pang photocopy print or snack kung snack ang gamay ra pud ng gasto nga snack para na lang kay magasto and yes until now, nadala na ko siyang pagka-saver gid. And then, di ko basta-basta mo gasto og kwarta kung dili na ko siya need. And then, before ko mo spend og money yan ang abot ako na naon sa nako dahil nga need ba ni siya gamiton ako or kailangan na ba ni siya nako or dili pa. So, magkuan ko pila ka days ayan ako siya orderon. Even now, inanagyapon ko, ginakuan ako nga why should I buy these things? Is this so important nga? Need ba din ako paliton or dili? Like inana. So, also, financial discipline is really important. You know, kay kung naa kay discipline sa imong kwarta, no, di gid mo siya ingon nga mawaldas tanan. If na kay kwarta, di ni maingon nga magasto nimo tanan kay magasto ka pero ani nga butang nakay set aside ba nga nakay set aside nga money nga ikip na ko ni kanila kang gustoon nana siya day. Next is setting boundaries. Kani gyud ay lisod kini sa ko sa una. Naay mga instances ba nga hanggaton ko sa akong mga friends bitaw. Actually gamay akong circle of friends ana sila na kanang adto ta ani ana mayon jud ko day nga dili ko oy kay dili ko kauban ana kay strict mo gud to akong na workingan nang mabitaw ako magong trabaho dito is magluto na ako manggod kada uli na ko school ako jud na so nay mga instances nga sila ang makaluto ko madugay ko sa school nadugay ko sa school kay naay ka nang ginabuhat nga importante ba like para mainat imong grades inana bitaw so madugay ko ana and then setting boundaries kay mo moingon jud ko nga dili ko kauban kay inani inana nay mga specific nga reason nga dili jud pwede ka mauban kay then until no nadala pod na ko nga di ko need makisabay sa uban para kanang para lang ingnon bitaw nga kaya na ako ipakita nga naa ako ana bitaw for example karon ay until now nadala na ko nga naiuban nga nagpalit og gamit ni nani ana then sa akong point kay di man ako kailangan kaayo then why I need to kana bitong musabay na sa uso nga di man kinako kailangan ang butang din usa pa naalagi tay kwarta pero dili man ang kwarta nga naa dili man igasto para ana bitaw so grabe gid akong learnings nga nadala gyud until now nga dili nimo kailangan makisabay sa kung unsay uso nga ikaw pod galisod nga pugso na lang gid pod nimo it's okay ra gyud nga you you be yourself paliton ra gud na nga butang kung need na gyud siya or kanang namang gyud mga butang nga mas need pa man gyud ana nga inana ba. Mm. Next is the next is responsibility and reliability. Kani gyud oy. Pag working nako, ako siya type kay ko. Grabe gid ko ulubon di jud ko makigstorya og kanang tao or unsa pa na diha. Pag working nako, dito ko nag-start nga kabalo ko mustan sa ko self, kabalo na ko matubang sa school, kabalo na ko mustorya sa mga for example kana matubang mo tana ka sa cashier, mga ina na kita day. Then ang responsibility po di mo sa working student kay kuan siya magka nay part nga heavy pero ma-learn mangud ka ma-build imong self-confidence pa nga nag-working ka so need nimo maning kamot nga makabalugid ka kay no wala ba imong parents no nakipuyo ra biya ka so kinsay imong saligan di magsalig kung permi na lang ka magsalig sa kung kinsa tong tao nga na didto although mo guide sila pero need man gid nga kanang
need gid siya ba nga ikaw mismo sa imong self kay mag-build kag trust, mag-build kag confidence kay lisod kaayo from lisod kayo siya if dira pa lang dan dili nimo siya sugdan bitaw og build magkadako magkat as you grow older bitaw kay madala nimo siya nga maulaw ra gyapon kag storya like for example matukog mga school hindi maulaw kag storya maulaw kag pangutana inana bitaw day grabe sad ko ka kuan sa kong responsibilidad gyud ang pag working nako ato dito ko din ako maulaw day matubang nako mangutanan nako man jud ko nakaana gid ko na kay mabantayan din sa imong self nga from before nga ikaw sa una og karon maana ana din ka nga lalayo na kay sa tuon sa ko sa una og karon ay kingano sa una maulaw pa kag pangutana day sa una maulaw pa ka og pangutana na inani inana pero pag maka-build na bitaw kag confidence of trust in yourself no hindi na ka maulaw kabalo na ka mangutana and then being a responsible yun dako pud siya katabang kay ngano once bitaw mo step in na ka into real world responsibility good. Actually, ang atong pagka-responsible, built-in man na siya. If depende po na siya sa imuhang family ba kana bitong di ba sa bata patatagaan mo tag responsibility nga ikaw magdungag, ikaw maghugas plato, mga inana. So mag-start na ang pagka being responsible dahil dira sa sulod sa balay, no? Then pag once matudluan na kag inana, sa school dayon ang imong responsibility is magtuon, mosulod sa eskwelahan, on time, inana siya day. Then, kung reliable ka nga person, masaligan ka ba nga, kani si Kuan, ihatag ko ni sa iha, kaya sige siya. Di na magin magsugod sa balay, magin na magsugod day. Kay, how will you know nga responsible ka ng abutan kung maskin sa balay nga sugod, di mo matuman no. So, sa balay dyan na siya mag-start nga ang sugo ni ang gisugo sa imo i-obey nimo so kana pa lang dan responsible na ka kay imong gituman then dapat consistent pug ka kung imo ikaw tigugas ikaw tigluto ano ba na ako kay responsible gyud dan ako gyud maingon sa akong self responsible gyud ko sa during my high school days until nag-college until na senior high until nag-college ko until now responsible gyud ko kay na-learn ako siya during my childhood days nga tagaan mi og tats sa akong parents. And yes, it is very important to be a responsible person kay from time to time dako siya og impact labi na kung step in ka into the real world. So next is so the last topic is resilient and strength. Um kaning pagka-resilient nato no built in naman siguro ni sa Pinoy. May times dahil nga, kapoy na jud kaayo. Lami na kay give up. And then, realize na ko ba, kung mag-give up ko, di ko kauman. O di ko kauman, kung mag-give up ko dahil no. So, kaya di mo gin malikayan nga. Kana bitong, kakapoy bitong nga di ma-explain. Kapoy gid siya, legit juga kapoy gid, di mo ma-explain. And then, na-time nga, gid ko, lami na kayo i-give up. Pero, akong ginahon na di ko kahuman kung mag-give up ko. So, ni padayon siya ko day. Asa ko nagkokusog sa ako arag yung family nga. Dapat mahuman jud ko. Kay sugdan na gud na ko nga mag-working ko no. 3 rides bi ang kalayon no. So, mga lugait to basta 3 rides siya. Di ko mag-mention sa place ha. Basta kay 3 rides and layo-layo gid po to siya. Hindi mo basta mauli ba kay need jud kag money kung mauli ka no. So ana ko nga. Sa una akong goal is mag-working ko para makahuman gid ko. So nang pagka-resilient nimo is that you never give up easily mo gud. Kana bitang sige laban lang. Bisag way kalaban kay the truth life is when you surrender you don't have the life you wanted.
Pwede ra siguro day i-surrender nimo tanan sa Ginoo. Kana kay murag naa pa kay chance nga muka og strength bitaw. Kay once man gud ma-surrender nimo sa Ginoo kay di ka mahadlo kung unsay resulta. Although dili man ingon nga di na ka maghimog desisyon, pwede maghimog gyud ka desisyon pero once i-surrender nimo sa God, you let God to do his part and you do also your part. Yeah, that's it. And ask strength from him. Ako ato is gampot jud ko day. Kaunta malampos na ko ni nana. Gipraisad ko. And nahuman gid ako ang 2 years for sa akong pagka senior high as a working student nga na si Lord. Nagid si Lord for me. And that is most I am thankful for having that experiences because dili ko inani di ko inani karon ka strong kung wala na ko to natayan. It helps me build confidence, trust, and believe my ability that kaya day na ako. Abi ra gyud ako di na ako kaya day oy. Manang sa uban dira nga abi yung di niyo kaya ra gyud na ninyo oy. Una-una mo nang maguna na to nga di na to ni kaya pero So, kaya ra dali na gyud to sa ay. life after Sa graduation. So my graduation was on July 18, I guess. And yeah, July. So after that, nag-rest ako og mga pila ka months. Started July and then August and September. While I was at home, researching ko og mga new job ay mga jobs ato ga-apply ko. So di sa tamo lain na nato ng job pag-explain. So kani sa tang sa after graduation. So first is more freedom and more responsibility. Yes, juga ayo siya. No, more freedom na ka. Okay, of course, wala na kay assignment, wala na kay deadline, di na ka muwatag sa'yo. Mumatara ka og kanang sa pwede na ka matag 8 or 7, 8 or tapos makatulog na kag daghan nga kung sa eskwela pa ka kay di ba kakatulog og daghan no kay nakaibuhato ni na so more freedom, but more responsibility. Yes, more responsibility na gyud din siya kay ngano you kuan ba, you choose your own path, but now you rely full on your own skills and decisions. Yes. After the graduation, dira na po ka ma-pressure. Ako na-pressure jud ko dahil maangkon jud ko na-pressure jud ko eh. Gustoon man nimo magtambay no pero naay part nga gusto na pug ka makatrabaho. Mm. Ang responsibility nimo kay murag ang sa imong self nga gusto na ka mag-work pero lami pa bigid ang kuan tambay pero ma-realize nimo oy nga kapoy sad bitaw magtambay. Kapoy man sad mag-work pero namang gud ka income. Ang responsibility namang gud as kanang gi-graduate na ka ba kay lahi na bugat gid siya. Kay sa una mag-budget ka imong plite ra ana ako kay lahi man ko kay ako daan budget ko na gid ko mura budget officer na gid ko diri sa balay so kung unsa ka mga bugat ang mga responsibility naabro og nanad nako og handle bitaw sa mga inana kay vegetarian na mga diri sa balay. Oh. Next is your attitude matters more than your grades. Di gid sukdanan day nga. Taas kay kag grado, dayon di ka mo trato og sakto sa uban. You should respect yun. Na gid dapat ang respect. Be kind kay we don't know what others are nanang ilahang problem or ilahang idala-dala bitaw na problem sa life. Be kind ra gyud kay it doesn't cost you anything man good. Be kind lang and speak nicely kay it helps them to move forward and nga molaban pa sa life kaysa in real life no pag sa work na
Dahil ako kay impact imong batasan gyud. Oo, ang batasan man gyud kay ngano, lain po kaayo bright kay ka sa tanan no, din bati kay kag batasan. Saan man daw kunuhay na. So dapat imong attitude naman tay pagkamaldita. Ibutang na lang nato na isit aside lang sa natong pagkamaldita. Pero atong pagkamaayo giday mas dako pod. Mas dako, mas mulabaw ang atong pagkamaayo kaysa sa atong pagkamaldita. Kay that's most important thing sa work. Next is financial independence feels real. Kani pod, once you earn, tira ka, unsaon nimo pagdisiplin imong money. Ako, tagan ako assignment akong kwarta oy. Before jud ko mo spend, I save first. Ganote jud ko na every payout. Ganote jud ko nga. Kaning amount i-save ko ni. Tagan ako sa assignment, diri ni siya, kani siya nga money, diri ni siya. Napod ko yung mga bank nga gina-assign ako akong kwarta. So before ko mo spend, naka-assign na siya nga savings gini first. Ay ako mo spend ng money. Effective gina siya dai. Kaya nga no, kung mo spend ka na ka mag-save, gamay na gyud imong ma-save. Pero mo save ka na ka mag-spend ka na. Consistent din ka. Kaya ako, pag start na ko work, create na din ko. Kaya create ko goal na ko inani. Yeah. In a year, nani ako makuha. Dili po di ko nainot kayo, gagasto gyapon ko gapalit sa pun ko na. Pero discipline jud ko sa pagpalit og mga gamit nga. Need ba din ako or dili ba na? Once you earn your hard-earned money, nakaingon jud ka na dili lang mo trabaho eh. Kapoy man day siya. But life is like that. We need to thrive hard nga ma-financially stable ta. Or dili, actually, dili pa gani ka ng kuan. Pero gaim pagyapon tangay na na. Kay, dili jud na ilalim. Ilalim ay kanang imong salary kay dili gyapon enough. Pero at least maga-save gyapon ka. Kanang being consistent gyapon. Kay anam sila no, being consistent beats identity. Nang ako, katong naka-work na ko day, consistent jud ko mag-save day. And it helps a lot. Nga na ako'y makuot nga kwarta. In terms magkalisod na ko. And then, you should always save for your goals and live within your means. Palit ka gamit ka kailangan nimo. Kung dili nimo kailangan, ay isa. Kung naka-extra money din, kung gusto ka ato, kato, aya pa din mo palitan. Kaya ako po, pag ulang po ko nakaroon sa una, 700 order ko Shopee. Karon na ako mag-order ko. Kung gamitan ba na ko ni or dili. Halat pa din ko mga 15 days. Meron din ako siya. Basta ka na, paid na tong isa. Gi-order na ko. Next is challenges don't disappear. There will still be hard days and adjustments. But the resilience you gain will help you adapt and keep moving forward. Yes. Ang challenge sa life na, di yun na mawala. Kaya nga no, hindi ka talaga challenges no, di po ka mahimong strong ay. Di ka makusgan yun. Ang challenges sa life, nagdepende na siya kung saan di mo pag-react na. Ang challenges sa life, kauban na gina siya nato permi. Everyday magita na i-challenge, uy. Ang challenge mo, pareha ra na sa game o. Imong aim, mudaog ka. O mapildi ka, so it's okay. At least you try and then more bitog learn to nimo nga. Okay, maning kamot ko sunod. Mga ma-challenge bitaw kang maning kamot na pud ka kay mudaog ka and life is like a game. Ang challenges kaya ra gid na eh. Kaya ra gid na siya. Basta uno na lang gid kaya ra gid na nimo. Okay ra gid mo hilak.
okay ra gid ka po yun. Mo-post sa kagamay, gigikapoy ka, okay ra gid na. But never, never give up. So next is, you're already ahead. Most new graduates don't have the experience of balancing work and study. You already know how to work hard and stand on your own two feet. Oh, kana pa lang day, say, you don't need to compare yourself to others, manggod. Ayaw compare myself sa uban. Although, hindi man maligaya no, kung compare na to. Try na sa kung compare. Pero always di ka mag-reflect sa yourself. Nga, layo na ka kung asa ka. Layo pa, pero layo pa jud. No? Reality, begin na. Layo pa, pero layo pa jud. Pero, always remember to live in the present. And because the future is unknown. Atong nabasa na kong abok nga, ano siya nga, it doesn't, dili bot pasabot nga wala ka na ning kamot. Ayan, ba't na, nalimot ko dahil. Basta kay, live the present because the future is unknown, and always ask guidance to God, surrender everything to Him, and in time, you'll eventually understand why it is happening to you. Just do your best and keep moving forward. Bye bye. See you in my next video. And it's me, Kai again. Hit likes and subscribe. Bye bye.